morning mga kalalabs! Kamusta po kayo ulit? Welcome back to another vlog. Happy Tuesday. So halata ba na masakit yung ulo ko? Kasi masakit talaga yung ulo ko. Nagising na naman ako na masakit siya. Uminom na ako ng gamot, so I'm hoping na hindi na siya masakit maya-maya. So lalabas ako mga kalalabs. Pupunta ako ng LBC, mag-ship ako ng items, and then dadaan din pala ako sa Lululemon kasi may humabol na gustong mag-order ng Lululemon. So bibilihin ko na rin, and then diretso na rin sa LBC. And then after that, pupunta tayo ng bakery. Sa may Newtown Bakery, bibili ako ng siopaw kasi nag-request si Nicole ng siopaw. Nagre-request din siya ng sisig for dinner, o diba, siya na talaga ang nagre-request. Kasi yung taga-request ko ng ibang pagkain is wala dito, si Papa Dave. Si Papa Dave po ay nasa bakasyon. So, may nagtanong kasi kung nasaan si Papa Dave. So, nasa bakasyon po siya. Pauwi na rin yun next week. So, saglit lang naman yung kanyang pa-travel. So, ayun. Okay, let's go. Samahan nyo ang Mami Faye Full-Time Housewife Diaries na may konting pa-sideline. Ayan. So, samahan nyo ako sa konting kimbot na hindi naman masyadong busy. Hindi masyadong busy na ganap. So, okay, let's go. Bye, Ube! Mama is leaving. Yun siya sa ilalim ng pangalan nito. Kitchen table. Hindi pala kitchen table. Coffee table. So, andito na ako sa Lululemon. So, mag-pick up lang ako ng belt bag. So, black yung in-order, yung mas malaki. So, ito yung maliit, ito yung 1L. And then, ito yung large. Yung tangkad mo, 2L. 2L to tayo lang, kunin ko lang saglit. Taas naman, tsaka meron pa silang ibang dito. Bag, ganito siya. Kung gusto nyo, ayan, may 2-zipper siya. May gray color. Tote bag. Pwedeng pang travel. Ayan. Okay, mataas yung L. So, try nating abutin. Ay, bet ko to. Pwede siyang crossbody, pwede siyang shoulder. Bet ko din yung kulay. Ano sa tingin nyo? Meron siyang different color. I like this color. Parang ang cute niya, no? May pagka-brown na may pagka... Hindi ko alam, hindi ko ma-explain yung kulay niya. Pero bet ko siya, maganda. Gusto ko siyang bilhin. Bilhin ko siya. Dapat yung order lang sa akin yung bibilhin. Napabili ng ng belt, hindi to belt bag, crossbody bag. Ito yung belt bag kasi. Alam nyo, may gusto akong jacket dito. Pwede ito, ayan. Tapos ito, gusto ko to, itong jacket na to. Matagal ko na siyang tinitignan. Ganda niya, di ba? Ganyang kulay din. Bet ko siya. Ay. Magaan siya. Pwede siya sa spring. Pwede siyang pang travel. Maganda siya sa personal. Di ko lang alam sa camera, no? Pero yung kulay niya talaga, bet na bet ko siya. Matagal na. Binabalik-balikan ko to. Matry ko nga. Ayan na naman tayo. Tokso, layuan mo ako. May ang cute niya, di ba? On the way na ako sa LBC, mga kalalabs. At tayo ay mag-ship ng items. Alam nyo, pag pupunta ka ng Lululemon, parang hindi ka lalabas ng walang nabili. So may nabili po ako na hindi sinasadya. Ito pala yung favorite coffee shop namin ni Papa Dave. Masarap yung wrap nila dito. Ayan yung kanilang menu. Ito, masarap yan. Light lang siya. Tasty. Puntahan nyo. Ayun yung pangalan.
Tapos na ako nag-ship mga kalalabs. Tara na sa Chinatown. Punta ako sa Newtown Bakery. Alam nyo, malamig ngayon. Kasi sa wind, mahangin. Bahay na ako mga kalalabs. Nabili ko yung siopaw at saka sesame balls. And yung ingredients para sa sisig ni Nicole mamaya for dinner. So, alam nyo ba, hindi ko talaga napigilan yung sarili ko. Natukso ako. Ayan, binili ko yung bag. Kasi, ang gamit kong bag lately is this one. Yung long champ. And, alam nyo ba, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa tote bag na ganito. Kasi nalalaglag siya parating ganyan. And medyo na, ako na pangalan nito, naiirita na ako. So, lagi kong bitbit to, diba? Mag-grocery ako o kaya punta ako sa mall. Ito na yung bitbit ko. Meron akong crossbody bag, yung regalo ni Papa Dave na Prada bag. Pero ayoko naman siyang pang everyday. Alam mo yun, kasi inaalagaan ko siya. So, now, I found this bag and I like the color. Ito siya. Hindi ko ma-explain yung kulay niya eh. May pagka-brown na ewan. And nagustuhan ko to kasi pwede siyang crossbody and pwede mo din siyang bitbitin na nakaganito. Tayo lang, pakita ko sa inyo. Ayan. So, bibili pa sana ako nung di ba dati ang bag ko yung belt bag. Pero sabi ko, ay okay, ibahin ko naman yung bag ko this time na bibilin sa Lululemon. And finally, I found the bag that I like. Ayan siya, pwede mo siyang iganyan. Hanggang ganyan lang yung haba niya for the shoulder bag. So, pwede mo siyang i-crossbody bag din. So, mahaba-haba siya. So, kung kayo'y matangkad, ako kasi talagang gusto ko yung sakto lang. Ayan. O, diba? So, maganda to pang everyday bag. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ang ganda din ng kulay. Kasi madalas kong binibili, diba, black. At saka, ano pa ba? Basta sa bag kasi, black. Yun yung yun yung color talaga. Kasi hindi siya dumihin. So, this is the first time na magkakaroon ako ng bag na hindi black. So, ayan yung itsura niya. Yung strap niya ganyan. Ang kinagandahan kasi sa Lululemon bag or yung brand, itong brand na to is maganda talaga yung quality. So, meron siyang dalawang lagayan. Ayan. Isa dito, lagayan ng cellphone, lagayan ng, ayan, malumong siya. Lagayan ng cellphone, lagayan ng mga wallet, ganyan. So, long wallet is pwede. Yung wallet ko kasi maliit lang. Ayan. So, yung wallet natin. Bumili pala ako ng lighter. Kasi naubusan ako ng lighter. Di ko masindihan yung candle. Ayan, binili ko siya. And, let's put this wallet inside. And yung lipstick, ayan, lip tint. And pabango, pwede mo din ilagay. Ay, maluwang dito sa kabila. Dito talaga sa kabila is pang cellphone or pang ano pa dyan. So, magaan siya. Yun yung nagustuhan ko sa mga bag ng ng Lululemon is magaan. And talagang pang everyday bag siya, pang everyday na gamit talaga siya. Yung alam mo yun, yung hindi ka mag-aalala na magasgasan or ganyan. Yay! Oh, let me know if you want to order. Maganda siya. I like it. I like the quality. Nakikita nyo ba ng maayos? Kasi hindi ko alam mag-ganyan-ganyan. Oh, diba nicey? Ito nga lang, hindi mo siya masusot dito. Kasi yung belt bag, diba, masusuot mo siya dito, yung binibenta ko. So, this one is only crossbody and then shoulder bag. Oh, diba? Nice lang siya. I like it. I love it. See the details of the bag. It's really nice. Nice siya talaga. Ang ganda talaga. Ang pulido ng gawa nito. And gusto ko sa bag kasi is yung walang masyadong pangalan, yung alam mo yun, yung plain lang talaga siya. 'Di ba sa sa Lululemon, very plain lang, yung ganito lang yung logo. And that's what I love about it. 'Di ba nice? Tapos magsuot ka ng dress. Be perfect. Oh, ha?
Meron na naman bagong bag si Mami Faye. Yung pinambili ko dito is yung ginamit kong pera pambili dito is yung mga pera na galing sa binenta kong item. So, meron kasi ako mga binenta na mga bag ko din na hindi ko na kailangan. Nabenta ko siya ng $70. Tapos meron yung nabenta ko ng $20. Tapos yesterday yung jacket is $10, mga ganun. So, inipon ko siya and then iisipin ko kung saan ko siya gagamitin, 'di ba? So, yung iba of course is pinambili ko ng grocery. So, nagamit ko yung mga yung pera na nanggaling doon sa mga pinagbebenta ko nung nakaraan. So, this is the exchange ng bag na binili ko. Ay, no, yung binenta ko. Meron pa palang packet dito, oh. Ayan. So nice. I love it. Okay, yun yung nabili ko. And kakain ako mga kalabs, lunch. Kakainin ko is siopaw. So, dumaan ako TNT, hindi na ako nag-vlog kasi konti lang naman binili ko doon. Bili ako ng soy sauce, mangga. Kasi lately, gusto ko yung avocado salad na may mangga. Bumili ako ng pinakurat. And, ito yung pork para sa ni Nicole. Sisig niya, kasi request niya talaga. And, ayan yung siopaw pa. Siopaw, sesame balls, and then, sauce. And lemon. Wala talaga ako makitang dito, kalamansi. Dati kasi, ang TNT, may binibenta silang kalamansi dyan. Pero this time, wala. Wala silang binibenta. Ng kalamansi. Pupunta ka pa ng Joy Station para makabili ng kalamansi. Kung meron sila. Pero I think every time meron merong kalamansi doon. Masakit talaga yung ulo ko, mga kalalabs. Ano pala, yung parang hindi ko siya masyadong pinapansin, pero habang naglalakad ako kanina, muntik ako hindi dumiretso ng ng Chinatown para bumili ng siopaw. Pero meron yung moment talaga na gusto ko, pag may gusto akong kainin, bibilihin ko talaga siya today. Hindi siya pwedeng ipagbukas kasi yun talaga yung iniisip mo bago ka matulog kagabi. Tapos paggising mo yung pa rin yung iniisip mo. Means to say, gusto mo yung pagkain na yon. So, let's eat ng yung alam mo yon. Kainin natin yung mga pagkain na gusto natin, di ba? So, gagawa ako ng kape. Papakuluan ko to. Lalagyan ko lang siya ng onion, bay leaves, garlic, and then black pepper and salt. And then mamaya ilalagay ko siya sa air fryer para maging crispy and sisig. 'Di ba? Yung pinagpakuluan pala nito, mga kalalabs, is gagamitin ko siya na sabaw. So pag medyo mataba-taba yung ito kasi yung yung pork belly na nabili ko, hindi masyadong mataba, 'di ba? More on laman siya. Yung skin niya is para mas thicker than the yung taba. Kasi may nabibili akong ganito na sobrang taba niya talaga. So, buti na lang sa TNT is manipis yung taba niya para hindi masyadong greasy. Diba? So, mas gusto ko yung crispy. Crispy na na hindi masyadong crispy na pork belly. Hindi masyadong mataba. Kasi alam nyo yun. Okay. Wait lang ha, mga kalalabs. Prepare ko lang to. And ilaga natin. Kain, mga kalalabs. Siopaw. Bumili ako ng small na sauce. Let's eat. Oh, diba? Fresh na fresh. Kahit walang sauce, okay lang naman. Pero gusto ko may sauce. Alam nyo, matagal na ako dito sa Canada. Itong Newtown Bakery na to, hindi nagbabago yung nila. Yung ingredients ng pork bun nila. Same na same pa rin siya. Di ba meron yung mga pag tumatagal, nag-iiba yung ingredients, nag-iiba yung lasa. Pero sila talagang consistent yung nila. Yung lasa ng food nila. Sarap.
Binaliktad ko lang yung aking pork. Kain. Ito ang paborito ni Nicole. Gustong gusto niya yan. Pipicturean ko nga at isend ko sa kanya. Ayan. Okay, kain. Sabi ko na nga ba eh. Kaya malamig na malamig eh. Kasi mag-snow. Pero yung snow namin di siya yung ano. Yung hard snow talaga. Diba? Ay, nako. Naka 1 hour ulit ako. Proud of myself. 1 hour workout is done. Pahinga lang ako saglit and then magluluto ako. Nakatulong naman ng slight yung ating workout, mga kalalabs. I am happy. Ayan, pawis na pawis po ako. So, magpapahinga lang ako ng slight and then lalarga ulit ako. Means to say, magluluto. Magluluto ako ng sisig ni Nicolette maya-maya. Maya-maya pa naman, alas 2 pa lang. So, lutuin ko siya mga around 4 p.m. Kasi ang uwi ni Nicole, sometimes 7, ganun. Kasi meron siyang basketball, ganun. So, late siyang umuwi. Pinagsasabihan ko yung bata na yun kagabi kasi 8 na, wala pa. So, sabi ko, nasaan ka na? Hindi siya nagre-reply. Nag-aalala ako. Hindi na ako mapakali. So, tinatawagan ko, hindi ko makontak. Nag-straight siya sa voicemail. So, sabi ko, saan na yun? Yung pala, yung cellphone niya, lobat. Kaya hindi mo matawagan. Sabi ko, magdala ka ng charger. Kasi, hindi pwede yan. Kailangan i-message mo ako ahead before. Sabi ko na kung anong oras ka uuwi para alam ko, hindi ako mag-alala. Kasi kahapon, di na ako mapakali. Para akong pusa. Para ako si Ube. Hindi ako mapakali kahapon. Or kagabi. 8 na, hindi pa umuwi. So, ayun. Okay. Let's rest and then prepare natin yung ating yung ating ingredients para sa sisig. So, ito na yung ating pork belly. Ready na siya sa ating sisig. So, in-air fry ko lang to ng mga around less than 40 minutes. And ayan siya. Maglalagay tayo ng garlic, onion, oyster sauce, soy sauce, black pepper, and then lemon. So, yung lemon ko is ito. Ayan. So, hindi ko alam kung ilalagay ko to lahat kasi si Nicole gustong-gusto niya sa sisig yung sobrang asim. So, yun lang. Madali lang. Mag-add lang ako ng konting butter dito sa ating pan. Luto na ang aking sisig, mga kalalabs. Alam nyo, kala ko, nagfi-film ako kanina habang niluluto ko to. Daldal ako ng daldal, hindi pala naka-play yung play button ng aking video. So, ayan na po yung finished product. Yung naglagay ako ng butter, ng garlic, ng onion, ginisa yung pork, tapos nilagay ko ng oyster sauce, soy sauce, black pepper, at saka lemon. Hindi pala siya nagfi-film. Sorry naman. But anyway, that's my sisig. Luto na siya. Hintayin na lang natin si Nicole. At alam ko magiging happy yun. Alam niyo, sa totoo lang, yan yung happiness ko din. Pag pagluluto ko yung mag-ama ko ng favorite nila or yung request nila at nasarapan sila, happy na rin ako. So, ayan. Sobrang simple lang yan. Sorry, hindi ko na vlog yung Akala ko naka-play yung video. Hindi pala. Daldal ako ng daldal. Wala pala. Hindi pala siya na-film. So, yes. That's my sisig.
Good morning mga kalalabs. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kagabi. Nag-alala kasi ako kay Papa Dave. Meron siyang fever and masakit yung tenga niya, hindi siya makarinig. So sabi niya naman, don't worry, I'm okay. So syempre, pag may sakit yung isang tao tapos malayo sa'yo, mag-aalala ka talaga. Sabi niya, don't worry, I will be fine. I'll be okay. So, umiinom naman na siya ng gamot. So, baka tanongin niyo kung meron siyang COVID. Wala daw naman. Siguro, karon siya ng fever kasi yung sakit niya sa tenga. Yung sakit ni Papa Dib sa tenga, matagal na yon. Simula pa nung bata siya. So, umaatake yan sometimes twice a year or kung siswertehin siya, isang beses sa isang taon. Pero this time, I think, ito yung first time na inatake na naman yung tenga niya. Last year, 2 beses yata na na meron siyang naramdaman sa tenga niya na hindi siya makarinig. So, sabi ko magpahinga ka na para bukas is meron kang energy. Si Papa Dib yung tipong tao na may sakit pero hindi niya iniinda. So, believe din ako sa kanya. Sabi ko, layo-layo mo sa akin. Sabi ko, nagkasakit ka tapos wala kang kasama dyan. Alam mo yun, hindi mawawala sa akin yung hindi mag-alala. Pero alam niya, sa konting kibot ng mag-aalala talaga ako. Especially sa kalusugan, di ba mga kalalabs? Kagabi din, masama yung pakiramdam ko din. Pero uminom na ako ng gamot, so I feel better today. So, yung lang naman, yung migraine ko lang naman yung talaga, problema ko. So, monthly yan na nagkakaroon ako. Minsan sa isang buwan, inaatake ito ng 3 beses, mga ganun. So, meron nagtitrigger talaga sa migraine ko. So, talagang kailangan kong i-track ko ano yung kinakain ko. So, last time, alam ko, pag kumain ako ng maasim, na-trigger yung migraine ko. So, nung nakaraang araw, hindi ko alam kung ano yung kinain ko na nag-trigger siya. So, more water. And alam ko naman kung paano, mawala yung headache ko. So, kagabi, natulog ako na mayroong ice pack yung dito sa may batok ko. Tapos, nilalagay ko siya sa may dito, sa side dito kasi masakit. Lumilipat-lipat kasi yan. So, yung migraine natin, di ba? Kung kayo yung may migraine, alam nyo kung ano yung feeling. Lumilipat-lipat. Mag-uumpisa siya dito sa gitna, tapos pipili siya to the left, to the right. So, kagabi or kahapon dito talaga siya. Ayan, minsan nga pag inatake ako talagang meron din kasamang pagsuka. Sorry no, yung talagang hindi ko kaya. Kailangan kong, para akong nahihilo na talagang nabibiyak yung ulo ko. So last time nga, I think 2 years ago yata yun, na sobrang inatake ako, na emergency pa ako mga kalabs dahil lang sa migraine. So sakit sa ulo, tapos suka, sakit sa ulo, suka, tapos emergency na. May COVID pa nung time na yun. So, share ko lang sa inyo yung experience ko nung time na yun, no? Kasi hindi pwedeng kasama sila, Papa Dib, ako lang. So, nasa emergency ako, nakapila ako. Sobrang tagal ng pila. Inabot ng siguro mga 2 hours, ganun. Ganun dito sa, sa Canada. Pag hindi ka masyadong emergency, hindi ka nila uunahin. So, uunahin talaga nila yung talagang mas grabe. So, ako talaga, para ako ng, lantang gulay na, parang ganyan-ganyan na ako. Mag-isa pa naman ako dun sa emergency. Tapos, nung time na yon is may bed, pahigain ka. Like, inabot lang siguro ng dinextrosan lang ako. Tapos, inabot ako ng siguro 15 minutes na nakahiga sa bed. Tapos, nakaupo ka na lang. Pinaupo ka sa matigas na upuan. Opo. Ganun dito. So, hindi yung parang may relaxing ka na, nakarelax ka na nakahiga sa bed. So, kulang kasi yung nila, bed siguro nila para sa mga COVID patient before. So, but then, anyway, yun yung pinakauna na emergency ako dahil sa, inatake ako ng sobrang migraine, tapos suka-suka ganun. So, yun yung pinakaayaw ko na maramdaman all the time kasi nasisira yung araw ko. Sino ang hindi nasisira pag masakit yung ulo, di ba? So, nasisira ang araw ko. Pero yesterday, talagang pinilit ko yung sarili ko na may gawin ako para mawala yung isip ko na, may masakit sa akin. So, kailangan gumawa ako ng paraan. Hindi yung nakahiga lang ako. Kasi sometimes, di ba, binibaby natin yung sakit natin. So, much better na kumilos ka, huwag mong bibihin. Kasi pag binaby mo, mas lalo siyang, sumasakit. So, ayun, sana maging okay na si Papa Dib. Kasi nag-aalala talaga ako. Di ba, wala siyang kasama. Malayo siya. Pero pauwi na rin yun, malapit na rin. Pero I'm hoping na tomorrow, sabihin niya, okay na ako, I'm great, I feel better, I have a good rest. Sana yun yung sabihin niya. Kasi kahit may sakit yun, hay nako, lalarga din yun, kagaya ko. So,
Yeah. Anyway, I'll be ending my vlog na rin mga kalalabs. Inom ako ng kape. Maligo. Wala akong masyadong plan today. Kasi tingnan nyo naman yung weather. Sobrang gloomy at maulan. Sobrang lamig. Biglang lumamig kahapon. Tsaka nag-snow. Ay, alam ko na yung gagawin ko today. Alam ko na yung gagawin ko. Meron na naman akong gagawin. Kasi wala naman akong wala naman akong ganap. So, I will finish the things that I need to finish before umuwi si Papa Dave. So, ayun na po yung vlog. Thank you po sa pagsama sa akin sa araw na to. Sana po ina-enjoy niyo yung vlog natin. Ang ingay ni basura. Nagpipick up ng garbage. Thank you all for watching. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. And yun po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!